Bishop, we continue to study the book of Ephesians, and we are now in part or lesson 12. Last midweek natin, pinag-aralan natin yung verse 1 to 6. Verse 1 to 6 ng chapter 4. Ang chapter 4, kaya ito pinag-aralan natin, ito ay application ng chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Chapter 1 to 3, ito yung doctrinal part ng libro ng Efeso. Ang chapter 4, 5, and 6, ito yung application part ng chapter 1, 2, and 3. Natakil natin yan last midweek natin. So yung verse 1 to 6, mag-review lang tayo ng konti nandun sa harap. Yung verse 1 is about where to go. Since tayo ay binili na ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinagkaisa niya ang Henry at sa mga Hudyo sa pamamagitan ng kanyang dugo sa pagwasak ng barrier, which is the law. Kayo ngayon, therefore, ang sabi niya doon sa verse 1, lumakad kayo na may kahusayan. So, walk worthy. Yun yung verse 1. Then verse 2, at maging ang ugali ninyo ay hindi na kagaya ng dati nung kayo pa ay pagkaminti. So, be humble, be gentle, be patient, and bear with one another in love. So, yung character natin, since nabautismahan na tayo, binili tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, maging ihemplo natin ang ating Panginoon Jesus ang kanyang pamumuhay yung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Nagbigay siya ng mga halimbawa paano maging magpumasal ang isang tunay na Kristiyano. Kaya nga, sabi niya, Apostol Pablo ay imitate me as I imitate Christ. Then, verse 3, since pinagkaisa na tayo ng ating Panginoon Jesus, itong unity na ito, yung pagkakaisa na ito ay patuloy natin pagyamanin. Yan yung sinasabi niya. So, then, one body, one spirit, one hope, one Lord. Yun yung 7 words na pinag-aralan natin last midweek natin. Okay. Then, ngayon naman, ang pamagat ng pag-usapan natin, ang regalo ng ating Panginoon Jesus sa Iglesia. Christ gives to the church. Bakit nagbigay siya ng regalo? Ano yung purpose? Yan yung sasagutin natin. At ano yung mga regalo na pinagkaloob niya sa Iglesia? Yan yung sasagutin ng verse 7 to 16. Sa ibang mga scholar, ang pamagat ng topic na yan ay spiritual gifts that came from Jesus. So yan yung sa iba na libro. Okay, so verse 1 tayo. Verse 7. So, Brad Larry, pakibasa ako. 4 verse 7 ng Efeso. Okay, so each one of us, so ang pamagat niya is grace given according to Christ's gift. So yung grace niya, yung grace, ikangan niya yung binod ko yung grace niya. Kaya grace, itabi na siguro yan. Kasi baka wala ka ng-block ng white, nahirapan na rin sa niya mga bakaw. Yung grace na yan, sa Grego, ang ibig niya sabihin niya ay regalo, gift. Yung grace niya, hindi ka kaya doon sa chapter 2, verse 8. Ilagay ko ba yan? Hindi ko na ilagay. So, tandaan natin yung grace na binibigay dito, ano yung pamagat ng pinag-aralan natin? Christ gift. So, yung grace dito, sa Greek word, it means gift. Regalo. So, each one of us, Christ give you gifts. Gifts. Yung grace niya. Ano yung pinagkaloob niya yan? According to the measures of Christ. Yan, nandun na yung gifts. Nandun na. So, yung grace, it means gifts. Okay.
dito sa gifts, yung grace na binabanggit dyan, o gifts o regalo, kaloob, nakalagay dyan, sa loob. Binigyan ng bawat isa ng biyaya, biyaya at sa kaloob, ang ginamit. Refer to spiritual gifts given to the first century church. Ibinigay itong gifts na ito sa mga unang mga Kristiyano noong first century. Tinawag itong gifts na ito na grace. Doon sa Ephesians chapter 2, verse 8, same book sa Efeso, yung grace na ginagamit doon, yun yung unmerited reward. Ang ibig sabihin nun ay saving grace. Ngunit itong grace dito, tingnan nyo yung pagkakaiba, saving grace at saka serving grace. 2 verse 8 ng Efeso is the saving grace. We are saved by grace through faith. 4 verse 7 is a grace pero serving grace siya. Gifts, regalo para saan? Mamaya masasagot yung ano yung rason kung bakit siya nagbigay ng grace or regalo niya or kaloob. Bakit siya nagbigay? So yan yung sasagutin natin as we continue the verses. So the meaning of grace in this passage nakalagay dyan ay again having been sa Romans chapter 12 verse 6, having then gifts different according to grace that is given to us. So, explain na natin yan kanina, that is serving grace or serving gifts. Then sa 1 Peter, as each one has received, ano yung na-receive nila? Gift. Minister it to one another as God's true steward of the manifold grace of God. So yung grace na binabanggit, hinihiling natin, hindi kapareho dyan doon sa 2 verse 8. This is serving grace. Bakit tinawag na serving grace? Sasagutin natin yan mamaya. Okay, each one of us, grace was given. Sa 1 Corinthians chapter 12, meron siyang na different gifts. Iba-ibang kaloob ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesus sa mga talata niya. 1 Corinthians chapter 12, 8 to 10. Ano yung mga kaloob na yan na inilista ni Apostol Pablo dito sa kanyang libro? This is again, grace is gift. Number 1, yung word of wisdom. Then number 2, word of knowledge. Then number 3, ilaylay ko dyan, binod ko dyan, is faith. And number 4, gifts of belief. And then number 4, then number 5, working miracle. Then another is prophecy, that's number 6. Then discerning the spirit, that's number 7. And number 8, different kinds of tongues and interpretation of tongues. That is number 9. So yan yung nilista ni Apostol Pablo na iba-ibang klase ng grace or gifts. Grace or serving gifts na ipinagkaloob ng ating Panginoon Jesus. Christ gifts sa bawat isa. Again, ito ay regalo ng first century. May purpose. Alalaman natin mamaya kung ano yung purpose. Bakit binigyan niya ng mga Kristiyano ng unang siglo ng mga regalo niya. Okay. Then, according, so, magkakaiba yung gifts na yan na nabanggit na natin na isinulat ng Apostol Pablo yung mga iba-ibang klase ng mga kaloob na yan. So, 1 Corinthians chapter 12, 4 to 7, there are diversities of gifts, but look at that phrase, the same Spirit. The same Spirit, hindi magkakaibang Espiritu. So, ang bawat disipulo ay nakatanggap ng kanya-kanyang kaloob, pero galing sa isang Espiritu. Ibig sabihin, ang ating Panginoon
kaloob na yan. Because of that, anong tawag din yung apostle na yan? Possession. Ibinigay ng Panginoon Jesus sa mga Kristiyano noong unang siglo. Then, in 1 Corinthians 12, verse 11, but one and the same Spirit work all these things, distribute to each one individual as He wills. Sino yung will He na yan? Ang ating Panginoon Jesus. Yung He wills according, nandun sa taas, according to the measures of Christ Jesus. Okay. Then, sa Efeso, balik tayo sa Efeso, verse 7 and James chapter 1, ang lahat ng kaloob ayon kay Santiago ay saan nanggaling? Every good gift and perfect gift is from above. Galing sa Diyos. So yung mga ibinigay na kaloob na yan ay ipinapakita even si Santiago na galing yan sa ating Panginoon Jesus. Okay, sa Diyos. So, how spiritual gifts were bestowed? O paano ipinagkaloob? Sa first century, Acts chapter 8, alam niyo yung event sa Acts chapter 8. Sino yung nandun sa Acts chapter 8? Ordinary. Sino yung nag-aral sa chapter 8 ng mga gawa? Si Stephen. Saan lugar? Sa Samaria. Sa Samaria siya nangaral. From chapter 5, namili ang mga apostol na nakatuwang sa pagtatrabaho sa iglesia. Then si Philip napadpad sa Samaria. Chapter 7, sino yung isang napadpad doon pero pinatay, nangaral, si Esteban. Chapter 7. And chapter 8, si Philip naman nangaral sa Samaria. Then nabautismuhan ang mga maraming nakinig kasama. Sino yung kasama doon? Si Simon the Sorcerer. So, binautismuhan pero hindi natanggap yung kaloob na yan. Kasi, matatanggap ang kaloob na yan sa pamamagitan na pagpapatong ng kamay ng mga apostol. So, ang tanging mga apostol lang ang kayang mag-impart o mag-bestow, ginamit natin yan, o magbigay ng kaloob, mag-transfer ng kaloob. Si Philip, hindi niya kayang mag-transfer ng kaloob niya. Kasi kailangan pang pumunta si James at saka si Pedro doon sa Samaria para ipatong yung kamay sa mga nabautismuhan. Nung naipatong yung kamay ng mga apostol sa mga nabautismuhan, nakita ni Simon yung kapangyarihan na yun. At sabi ni Simon, bigyan rin ako. Bibiliin ka. So, ang nasa isip niya para magkapera siya. Pero hindi lahat ng nabautismuhan doon ay binigyan ng kapangyarihan. Si Simon niya, binigyan. Kaya na nagkasala siya kasi gusto niya magkaroon kasi nakita niya, businessman siya, pagkakapiraan. So, ang point natin doon ay tanging ang apostol lang ang pwede makapag-impart ng gifts na yan, yung miraculous gift of the Holy Spirit, yung the power of the Holy Spirit. Tingnan niyo ito, sabi ni Apostol Pablo, ano yung rason mo, Apostol Pablo? Isa sa mga rason ni Apostol Pablo kung bakit gusto niya pumunta sa Roma ay, anong rason? Number 1, gusto niya makita yung mga members sa iglesia doon. Then, number 2, tingnan niyo yan, number 2, impart or magbibigay siya ng gifts. So, may mga member na sa iglesia doon sa Roma at the time, pero wala sila yung spiritual gifts o yung kapangyarihan ng Holy Spirit na yan. Bakit? Kasi tanging apostol lang ang pwedeng mag-impart or mag-bestow yung spiritual gift na yan. Sana makuha. Kasi sa ating panahon ngayon, may mga nag-perform pa rin ng miracles, kuno, kasi nababasa sa media, nagkakas, pinapatong yung kamay, lumayas ka. Demonyo. Lumayas ka, sakit ka. Pinapatong yung kamay. No, hindi naman nangyayari. Kasi, ibinigay lang yung kapangyarihan na mag-transfer
spiritual gifts na ito ay matatalakay din natin ay titigil. Kaya sa ating panahon, wala na yan. Yung daily movements para makapag-perform ka ng miracles, wala na yan. Kaya po, idinihin yung mga bagay na yan. Okay, tuloy natin. So, ano yung purpose? Yun ang mahalaga. Yung binigay na regalo ng ating Panginoon Jesus, ano yung purpose? Bakit ipinagkaloob yung spiritual gifts na yan? Sa Marcos 16 verse 20, the Lord working with them as, number one, confirmation. Kasi, noong unang panahon, first century, wala pang Biblia. Hindi mo pwedeng sabihin na versikulo, kapitulo at libro, wala kang ipapakita. So, paano maniniwala ang mga tao sa mga panahon na yun na yung mga naral ay tunay yung kanilang ipinapangaral through these gifts. Kasi yung gifts na yan, yung kapangyarihan na yan, na meron yung mga apostol at yung mga nakapatungan ng kamay, para mag-confirm na totoo yung ipinapangaral nila. That's the purpose. And number one, number two, to accompany through signs. Ano yung signs na yan? Miracles and wonder. Magpapadali. Yung bulag makakakita. Yung pilay makakalakad. Ano yung purpose? For confirmation. Para malaman ng mga tao na totoo yung ipinapangaral ng mga apostol. Kasi wala pang Biblia sa mga panahon. So maglalakad lang sila, walang ebidensya. Walang ebidensya. Paano sinasabi mo magkaroon ng buhay na walang kulay? Pag nananampalataya kami ng mag-office mo sa'yo, wala kang bang pinapakita at prueba. So, sa pamamagitan ng kapangyarihan na yan, mako-confirm na totoo ang ipinapangaral ng mga alagad ng Diyos in the first century. So, okay, yan yung purpose na regalo ng ating Panginoon Jesus sa mga unang mga membro ng Iglesia. So, Hebrews chapter 2, 3, and 4, God also bearing witness both with signs, nandun yung ginagawin nandun, and balik natin dito, yung accompanying signs and wonders. Sino yun? Yung mga nag-witness sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga, si Apostol Pablo, nung kinagat ng snake, yung kamay niya, sabi ng mga tao, mamamatay niya, mamamatay. Eh, hindi namatay. Ay, totoo itong tao ito. Sinamba na si Pablo. Pero sabi ni Pablo, no. Tao din ako. Tao din ako. Ang panibalaan nyo, si Kristo na namatay at nabuhay ng pagli. Totoo yan, oo. Ito yung signs. So, nagpagaling siya doon at maraming nanimala sa kanya sa pamamagitan ng signs and wonders na pinagkaloob na ating Jesus. Okay. Then, spiritual gifts serve as temporary. Ito, yung gifts sa first century na pinagkaloob ng ating Panginoon Jesus, yung grace na yan, yung gifts na pinagkaloob ng ating Panginoon Jesus ay temporary. Temporary. Bakit? Kailan natapos? Corinthians chapter 13, verse 8 to 10, love never fails, but whether there are promises. Ano yung isa sa mga pinagkaloob ng ating Panginoon Jesus na gifts? At promises. They will be failed. Whether there's trust, ano uli yung isang pinagkaloob ng ating Panginoon Jesus dun sa siya? Speaking in tongues. They will cease. Pero sa ating panahon ngayon, nag-exist pa rin. Pero sabi ng ating Panginoon Jesus, no, magsisi siya. Yung practice na yan, titigil yan. Whether there is knowledge, ano yung isang pinagkaloob ng Panginoon? Knowledge. Then it will vanish away. For we know in part, and practicing in part, but, look at this, but, when that which perfect has come, then which is in part will be done away. So, nung nabuo na ang Biblia, wala na yung mga power niya. Yung speaking in tongues, yung laying of hands, yung signs and wonders na yun, wala na.
Bakit? Sinasabi ng verse 10, but when that which is perfect has come, then this in part will be done away. So yan yung sinasabi ng banal na kasalatan. Kaya yung mga apostol sa ating panahon ngayon, mga fake na lang. Mga nagsasabi na apostol nila. Yung mga nagsasabi na sila ay mga propeta, mga fake na lang. Yung mga nagsasabi na true laying of hands ay nagpapagaling, mga fake healer. Fake healer. Hindi na kasi sinasabi ng Biblia, well, the perfect has come, pag nung nabuo na yung Biblia, nawala na yung bagay. Ano yung purpose? Di ba yung purpose ay for confirmation? For confirmation. Kaya nga may gifts dahil para i-confirm na totoo yung kanilang sinasabi kasi hindi pa buo yung Biblia. Okay, then, the end of miraculous spiritual gifts, 8 verse 18, through the laying on hands of apostle, hands of the Holy Spirit was given. Pero wala na yung mga apostol. Kasi sa pamamagitan lang ng pagpatong ng mga kanilang mga apostol. So, nung namatay ang mga apostol, hindi na pwede mag-transfer na gifts na yan. Nung namatay, nung huling pinatungan ng kamay, nawala na. Yun yung sinasabi na rito, nawala na. Wala na mga apostol. Okay. Kasi may transfer lang yung miraculous gift by laying of apostles. Through, yung word na yun, through, paano makatanggap ng Holy Spirit? Through the laying on the apostles' hand. Wala na apostles. It means, wala na yan. Hindi na yung transfer na yan. Okay, verse 8 na tayo. Habang yung verse 1. Nandyan kasi, hindi natin ma-person. Kung hindi natin isa-isa yung verse 7, may harapan tayo dun sa mga susunod na talata. Okay. Therefore, that's the conclusion of the previous verses. Therefore, he said, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Okay. Anong ibig sabihin niya? Yung when he ascended on high. Ang tinutukoy nito ay yung kanyang resurrection. Yung kanyang pagpanikli dun sa langit. Ascended on high. Then, may verse of question dyan. And he was taken up. Ascended on high. Acts chapter 1. And cloud received him out of their sight. So, yan yung binabanggit ni Apostol Pablo. Ascended on high or humanig sa langit. Then, yung verse 8, ito ay, ang verse 8, ito ay quotation sa Psalm 68, verse 18. Quotation ito, you have ascended on high, you have led captivity. So, kinote yan ni Pablo doon sa Old Testament. So, Christ's victory over enemies, yung ibig sabihin ng he led captivity captive. Ibig sabihin, ilagay ko kayo talaga dyan. Ang sinasabi ng talata nito is victory over Satan. Kinaptive niya yung si Satanas. Binihag, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Dati kasi tayo ay nabihag sa pamamagitan ng kasalanan. Ngunit tinalo yan ng ating Panginoon Jesus. He led captivity captive. Then, victory over sin and death. Yan yung ibig sabihin ng praise na ito. Victory over Satan, victory over sin and death, and number 3, victory over principalities and power. Nandiyan yung mga talata, hindi na natin mababang kasi may mga so, yan yung ibig sabihin ng led captivity captive. Then, verse 9, Christ descent and exaltation. Brother Lloyd, basa. Ngayon ito'y
umakyat siya, ano ito, kundi siya ay bumaba din naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Okay, so, of course, hindi ka naman pwedeng bumalik kung hindi ka nanggaling doon. So, yun yung sinasabi ni Pablo dito. Umakyat siya, ano ito? Kundi siya yung bumaba. So, sino yung umakyat? Yung bumaba. Sino yung bumaba? Yung umakyat. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo dyan. So, Christ ascended implies previous descent. John 3 verse 13, no one has ascended to heaven but He, pertaining to Jesus, who came down from heaven, that is the Son of Man. So, sino yung umakyat? Ang ating Panginoon. So, sino yung bumaba? Ang ating Panginoon. So, the lower parts of the earth. Ano ibig sabihin niya? The lower parts of the earth. It means nagpakumbaba siya. Anong sinasabi ng Pilipos? Bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya pinanangnan ang kanyang pagka-Diyos. Bagamat sinubad niya ito at nakigaya sa atin. Pinili niya ang kagaya ng isang alipin. So, yung in the lower part of the earth, it means yung nagpakumbaba siya. Nagpaka-humble siya. Yan yung ibig sabihin ng praise God. Yeah. Okay. Nung bumaba siya, hindi siya bumaba para maging isang kagaya ng inaasahan ng mga Hudyo na itatayo muli ang bansang Israel at sila uli ay maghahari at papatalsigin ng Roma. Hindi. Nagpapakumbaba siya, lower part of the earth, it means pinanamnan niya ang kagaya ng isang alipin. Okay, verse 9 and 10. Christ descended and ascended. Kasama kayo doon. Okay. He who descended is also ascended far above all the heavens. Okay, i-emphasize natin yung heavens na binabanggit dito. So, meron tinatawag na tatlong heaven. Ang una, yung sky. Genesis chapter 1, verse 20. Ito yung langit ng mga ibon, mga lumilipad. Then, pangalawang heaven, yung heaven na tinatawag din na heavenly bodies. Genesis chapter 1 pa rin, 14 to 17, and then the stars and planets. Then, third heaven, ito yung dwelling place. Yan. Dwelling place of God. Yun yung third heaven. Sa 2 Corinthians 12 verse 2, ikaw nyo na lang sa Biblia nyo. Saskatchewan has called up to the third heaven. The third heaven is the dwelling place of God. Yeah. Then, ano yung purpose ng kanyang ascension? Para pagganap ng hanggang sa ganap gawin ang kanyang kaharian. Yung perfection, completion, o pagiging ganap of His kingdom work. So, then, nung umakyat siya sa langit, ano yung kanyang iprinamis? Ano yung kanyang iprinamis? I will send you a comforter. First John chapter 1, First Acts chapter 1, then John 14, and then yung mga talata niya, John 15, and John 16. Anong binabanggit doon? I will give you a comforter that will guide you. Yung sending of the Holy Spirit. Yan yung isa sa mga purpose ng kanyang pag-ascend kapag babalik doon sa langit. So verse 11. Sister Rosemary. Okay, thank you. Sino yung magbibigay? Para maintindihan yung verse 11, balikan yung verse 7. Yung 7, magbibigay siya ng gifts. Tama? Ano yung gifts na yun? Nandiyan na. Number 1, apostles. Number 2, prophets. Number 3, evangelists, pastor, and teachers. Yan yung ano yung pamagat ng pinag-aaralan natin? Christ gives to the church. Ano yung kanyang inaregalo?
itong limang ito. Ano yung purpose? Mamaya, malalaman natin yung purpose. So number 1, anong ibig sabihin ng the Ephesians 4 verse 7, grace? Yan, sinabi ko na kanina, balik sa verse 7. Grace was given according to the measures of Christ's gift. So Corinthians 12:28, and God has appointed. Sino lang yung pwedeng mag-appoint? Ang mga apostol, ang ating Panginoon Jesus. This is in the church. First apostle, and the second prophet. Sino yung nag-appoint? Ang ating Panginoon Jesus. Hindi self-appointed or appoint ng pastor sa pastor or in-appoint ng ibang tao. Hindi. Ang nag-a-appoint yan ng apostles, prophets ay ang ating Panginoon Jesus ayon sa talata niya. Okay. Then, apostles. Ano yung meaning and function of the apostles? Luke chapter 6 verse 13, He chose 12 and He named them. Dahil siya lang yung nag-a-appoint ng apostol niya. Ano yung kanilang qualification? May qualification. Although pinag-aralan na natin yan. Must be witness Christ's ministry and resurrection. Pag sinabing witness, minsan pinakausap ako na Jehovah Witness. Sabi ko sa kanya, hindi pa yung marinig sabi ng witness. Ang dami niya sinasabi. Sabi ko, sige, sa dictionary na lang tayo. Sabi ko sa kanya, ano ibig sabihin ng witness? Yung nakita mo harap-harapan, ano ba? So, ang tanong ko sa kanya, so, ang witness, ayon sa dictionary, ay nakita face-to-face yung nangyari harap-harapan. Eh, bakit sinatawag ninyo yung sarili ng witness? Yung mag-witness. Hindi kasi kami ay witness. Okay? Sabi ng dictionary ay nandun ka, nakita mo na rin nangyari. Hindi siya nakasagot. Si Jehovah Witness. Sila daw ay witness ni Cristo. So, pero sa dictionary, and even sa ibang definition ng witness, is nakita mo harap-harapan. Pero sila, hindi naman. So, witness Christ ministry. That's one nakita ng harap-harapan ng ating Panginoon Jesus at sa kanya resurrection. Ilagay ng kalagayan. Acts chapter 1 verse 22, nung namili sila ng kapalit ni Judas, ay nagbigay sila ng contribution. Mas one or day, witness with us this resurrection. Kasama na. Question naman yung pagka-apostol ni Apostol Pablo. Sige nga, kung ang kwalifikasyon ng pagka-apostol ay nakita, harap-harapan, eh ba't si Pablo hindi naman nakita? Hindi nakita niya. Acts chapter 9, in fact, nagulat na siya. Nagulat na sa Acts chapter 9. So, nakita niya ng harap-harapan ng ating Panginoon Jesus. Then, number 2, na pinagkaloob ng ating Panginoon Jesus, tignan nyo ha, nagbigay siya ng 5 na gifts dyan, may purpose siya. Mamaya, pupuntaan natin yung purpose kung bakit niya ibigay nasa mga susunod na versikulo niya. Prophets. Ang prophets is inspired messengers of God. Inspired messenger. Then, Corinthians 14:37, the things which I write to you are commandments of the Lord. Then, ano yung purpose of prophet? Ang purpose ay prophet ay to instruct, to warn, to exhort, and to strengthen the early church. Yan yung purpose nila, and even Judas and Silas themselves being prophets. Dahil inutusan sila ng Apostol Pablo to strengthen the churches in the first century. Okay, then number 3. Number 3 is evangelist. Ano naman kung evangelist nito? Sila yung mga preachers. So, ang mga mangangaral, tinatawag itong evangelist. Magkaiba yung pastor. Mamaya, nandiyan yung pastor. So, yung evangelist and pastor ay magkaiba. Magkaiba rin ang kanilang trabaho or office. Evangelist
apostol. Hindi siya apostol. Isa siya evangelista. Then, missionary nature of the works. Ano yung kanilang ginagawa? Acts chapter 8 verse 5, kagaya ni Philip sa Acts chapter 8 kanina, nangaral, preach Christ to them. Nangaral. Ito yung trabaho ng isang evangelista. Nangaral. Ano ang kanilang ipinapangaral? Ipinapangaral ang ating Jesus. Ina-emphasize ko itong evangelist kasi meron pang teacher mamaya. Yeah. So, brad, ano ba kaya evangelist, pastor, and teachers? Yeah. Yung apostles and prophet kasi, nag-cease na yan. Wala na yan. Wala na yan. Kasi, sa first century lang yan. At ang ating Panginoon Jesus ang nag-a-appoint niya. Ang natira lang sa ating panahon ngayon, evangelists, pastors, and teachers. Okay, tuloy natin. So, ano yung different term describe the same office yung pastor? Itong pastor, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. So, yung term na elder, bishop, overseer, or pastor, or shepherd, ay yung kulay blue. Different term, pero iisa ang tinutukoy niya. Hindi magkakaibang offices yan. Pare-parehong offices yan. Yung pastor, may mga kwalifikasyon. Although hindi ito yung aking program. Yung elder, may kwalifikasyon. Yung bishop, may kwalifikasyon. The same pareho ang kwalifikasyon nito. Pare-pareho. Kasi the same office siya. The same office siya. Yung pastor is a shepherd. Bishop is a shepherd. Acts 20 verse 28, overseers. Bishop is an overseer. The same din yan. Ano lang dapat ko, pero hindi naman natin dapat. Then pastor or shepherd. Pastor, not shepherd. So, ano yung elder? Overseer of the church. Yung pastor o shepherd. Shepherd the church. So, iisa yan. Kaya minsan natatawa tayo sa ibang denominasyon na may sinasabi, young pastor, senior pastor. Kaya ang kwalifikasyon ng pastor may pamilya, may anak. Kasi kapag wala kang anak, how you govern the church? If you don't know how to govern your family. Kasi wala ka pa lang pamilya. At isa sa kwalifikasyon doon ay may anak na nananampalataya. Tingnan ko dito, virtual secretary, pwede na ito eh. Pag-start ng eldership dito sa secretary, pwede na mag-class ko, maalis ka. Okay, maalis ka pwede. Kasi hindi mo pwedeng iwan mo tupa mo. Kung alam mo na kayo, alis ko na ako. Kasi, sabi ko si Brad Boy, nag-isip ako eh. Elder dito sa EDSA. Sa Cebu. So, tinitignan natin, since 13 years pa lang naman ito, kung 14 years pa, wala. Hindi pa lang tayo, pero sa iba ka. Sa Biblia, sa Acts chapter 1, at sa gawa, chapter 16, 17, isang taon lang, nagkaroon na sila ng elder. And Paul go back to his first missionary journey and appoints elder in every congregation. So isang taon na yun, naka-appoint siya ng elders. So sa EDSA, tinitingnan natin yan. May mga nagtatanong sa akin sa James, may mga leader na tayo. Sa EDSA, yung isa kasunod na mga dalawa, basta hindi pwede isa, dalawa, mataas pwede. Meron isang congregasyon sa US, anim ang elders nila. Depende kasi sa pangilan ng congregasyon. Kung malaki yung congregasyon mo, maraming elders nila. Okay. So, the same, different terms, pero iisa yung office, hindi ibang office siya, iisa lang. Okay, so rulers, ginagawa yung rulers, Bible chapter 11, pastor at mga guro. Okay, then,
presbyteros. Ginamit sa Timothy. Yung presbyteros, yan yung Greek word ng bishop. From the Greek word presbyteros. Presbyterian. Yan yung ginagamit. It means elder. O bishop. Okay, then each role had a specific function. So yung apostol, ano yung trabaho ng mga apostol? Tandaan natin, ito ay Christ gives to the church noong first century. Ano yung kanilang trabaho? Apostol ko to establish the church. Yung nawala. Nawala yung evangelist. Okay. So, ito yung magiging number 2, 3, 4, 5. So, ang number 2 ay prophets. Ano yung kanilang function? Reveal God's will. Then, evangelist, preach the gospel. Pastor, shepherd the congregation. Pastor, elders, bishop, yan. Then, teachers, instruct believers in truth. So, all preachers, tignan itong dalawa to, number 4 and number 5. All preachers are teachers, but not all teachers are teachers. So, isa-separate natin yung mga bagay kasi nagkakaroon ng issues sa church from evangelists and teachers. Especially the support of. So, evangelists, ulitin ko, there are preachers and teachers, but not all teachers are teachers. So, ang ginagawa ng mga teachers, instruct believers in truth. Timothy chapter 2, verse 2, sabi ni Apostol Pablo, teach men who is able or can teach others also. So, they are teachers. Okay. Then, so these rules strengthen, ano yung mga gawain nila? To strengthen the body of Christ, which is the church. Yan yung kanilang trabaho. To strengthen. Okay. Then, purpose of this gift. Ano yung purpose? Number 1, equip the saints. That's the purpose of the gift that Christ gave to them in the first century. Equipping the saints, work of the ministry, then number 2, work in others. Number 1, number 2, and number 3, edifying the body of Christ, which is the church. That's the number 3. Yan yung purpose ng trabaho ng verse 11. Verse 11, ibinigay na natin Panginoon Jesus yung 5 offices na yun. Ang kanilang trabaho ay equipping the saints, work of the ministry, and edifying the body of Christ. Hindi na natin yan. Okay, number 3, hanggang kailan? T, the word T, it means may hangganan. T, grabe, hangganan. So may hangganan. May hangganan yung gifts na yun, kaya wala ng apostol ngayon eh. Kasi T, hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Hanggang ma-perfect yung men na sinasabi na perfect na yan. Okay. So, till we all come to unity of faith, of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to measure of the stature of the fullness of Christ. Okay, isa-isay natin yan. Number 1, when? Hanggang kailan? Yung maturity, yung unity, o yung maturity. Yun yung complete revelation. Yun yung bigya. Hanggang kailan? Hanggang complete bigya. Yun yung layman explanation dyan sa verse na yan. Yung till. Hanggang kailan? Yung gifts na yun. Apostles, prophets, evangelists, pastor, at teachers na yan. Till. Hanggang kailan? Hanggang complete bigya. Yan yung layman na explanation dyan. Unity of faith. Then, yung temporary nature of miraculous gifts. Yung prophecy, sinabi ni Apostol Pablo sa Corinthians 8 kanina,
mag-defend, magsisis, at mababalis. Look at the third. Yung team, yung temporary na yan, the nature of miraculous gifts na yan, yung prophecies, with good faith, tongues would cease, miracles, miraculous knowledge would be vanished. So, that is perfect, meaning perfect, complete. Perfect, complete, yung partial versus complete. Yung partial, kaya ibinigay ng gifts na yan sa verse 11 para patibayin yung iglesia. Pero nung nakompleto na, yung partial na yan, na sinasabi ng Apostol Pablo ay nag-cease na, nag-fail na, or nabalis na, nawala. Yun yung ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa team na yan. So the perfect man, yung perfect man, it means maturity, hanggang magmamature. Yeah. Hanggang magmamature yung iglesia na yan. Then, so fullness of Christ, ibig sabihin hanggang makumpleto, perfect, makomplete yung revelation na yan. Remember, makomplete yung revelation, yun ang ibig sabihin ng fullness of Christ. Kaya na, unity, yung title niya is Unity and Maturity through Complete Revelation. Nung nakompleto na yung Biblia, the perfect man na, the fullness of Christ na, nawala na yung mga gifts. Okay. Ano yung application niya? So, pursue deeper knowledge Christ through Scripture. Then grow toward spiritual maturity. Then seek unity in truth with other believers. Then measure spiritual growth by becoming more like Christ. Hanggang maging perfect yung buhay natin bilang isang Kristiyano. So, pag hindi tayo madalas magbasa ng Biblia, hindi tayo mag-mature, hindi tayo mag-grow. Okay, 14. Protection against false doctrine. So, another purpose of that gifts na ibinigay ng ating Panginoon Jesus upang hindi tayo maging parang batang madaling manila. Ginamit ng Apostol Pablo yung tos and pro. Naghahanap ako ng magandang Tagalog yan, pero yung iba hindi ko na-explain ng maigi. So yung tos and pro, ginamit ng Apostol Pablo yung example ng bangka, na yung bangka ay itinatangay siya ng hangin at pumupunta siya ng ibang direksyon. Yan yung ginamit ng Apostol Pablo. Carried about with every wind of doctrine. Ginagamit nila yung pandinila, tusong paraan, craftiness, and nagtuturo ng mali or deceitful plotting. So, false teacher often use yung tatlong yan. Pandinila, tusong paraan, at nagtuturo ng mali. So, yung mature Christian ay grounded in the Scripture. Hindi siya basta nagtatangay ng maling aral. Bakit? Kasi nag-aaral siya. At hindi nag-aaral na Kristiyano ay madali matangay ng maling aral. Nagtuturo ng mali. Bakit? Kasi wala siya aral. May isang malaking samahan dito sa Pilipinas na Brad, hindi ka pwede magbasa ng video kaya hindi mo maintindihan. At pag tumawa ka ng Biblia sa harapan ng sa panahon ng pananambahan ay pangbawas na siya. So, paano ka titibay? Paano malalaman na tama yung tinuturo nila kung hindi ko daw maintindihan ng Biblia? Another one, nung nag-aaral ako, nakapag-out ako sa Catholic school, ay ang mga pari lang daw ang kaya nung hindi kasi sila nag-aaral o hindi nag-aaral. Every
din naman ibinigay ng Diyos para maintindihan ng bawat nagbabasa nito. Hindi naman siya mahirap maintindihan. Kasi pag alam mo yung parang naniliran, GPS, pag alam mo yung road mo, hindi ka pwedeng logoin ng GPS na yan. Kasi minsan nalologoin ko lang, hindi ko maliwanag. Paano ko maliwanag? Wala naman kami eh. Sabi niya, hindi ko mag-GPS na to. Pero dahil alam mo yung daan, hindi ka maliligaw. Descending sa isang Kristiyano. Kapag alam mo yung Biblia mo, hindi ka pwedeng linlangin. Paglililang, ang ginamit yan, di ba? Treachery. Hindi ka malililang. Even tusong paraan ang gagamitin nila, hindi ka masweswe. At even mali yung tinuturo nila, nagtuturo ng mali, alam mo na mali yun kasi alam mo yung tama. Hindi mo malalaman na mali yung pastor mo, yung mga aral mo, hanggat hindi mo alam yung Biblia. So, isa sa mga paraan na pag-aaral nito, especially verse by verse, para mas malimay natin yung talata at yung mga sinasabi ng Biblia. So, grounded. Tumatata, mature Christian, mature heart, grounded in this faith. Alam mo yun. May nalulungkot ako sa ibang mga Kristiyano minsan na pagkanapin mo yung Genesis dito sa kanila. Pag ang Biblia, hinanap Genesis, pag dito humawak yung Biblia at dito binuksan sa mas manipis dito sa kanan, alam mo hindi nagbabasa ng Biblia. Tapos, basahin yung Matthew. Yung Matthew dito sa Genesis 9, so, hindi siya grounded. Even every Sunday siya nagsasamba, still hindi grounded. Hindi niya alam yung Biblia. Hindi niya alam yung Biblia. So, kailangan mag-mature tayo. Maging grounded tayo sa salita ng Diyos. Then, stable in faith. Hindi siya botos and fro. Nakagaya ng isang bangka dahil hindi matibay yung kanya pananampalataya. Stable in faith. It means hindi absent ngayon sa sunod dito ulit. Sunod na linggo, absent ulit. So, hindi siya stable. Hindi siya stable. So, growing in discernment and knowledge of God. Ito yung mga makikita mo sa isang tunay, isang mature na Kristiyano. So, speaking in the truth in love, but speaking the truth in love, they grow up in all into Him who is the head of the church. So, dito ipinapakita ni Apostol Pablo yung kahalagaan ng paglago at pag-ibig. So, dalawa. Number 1 and number 2. Pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig at sala. Mangat silaki. Lalago tayo sa pananampalataya. Truth must be spoken in love. Truth converts sinners. So, pag gusto mong panumbalik ang isang kapatid na nawalay para pagpapagalit sa mga anak niya. Minsan nalagalit ka sa gusto mong ituwid yung anak mo pero sa pagalit na paraan. Design din sa mga na disiplina. Kailangan kausapin mo sila speaking the truth in love na may pag-ibig. Hindi yung parang yung bulyawan mo at tinatadyakan mo. Hindi. Kailangan may pag-ibig. Then, because truth converts sinners. Then, truth promotes spiritual growth. Then, the whole counsel of God must be declared. Nandiyan yung mga alala. Last verse. The church as the body of Christ. Dito, ipinapakita naman ng ating Panginoon Jesus na every part of the body ay kailangan magtrabaho. From whom the whole body, so dahil sa Kanya
ang buong katawan nakalapat na mabuti na nagkakalaki sa pamamagitan ng tulong ng bawat isa. Let us pray. Hindi magkakalaki ang iglesia ng ating Panginoon Jesus without the help of one another. Tulong ng bawat kasukasuhan ayon sa paggawang naubos sa bawat iba't ibang sangkap at nagpapalaki sa katawan sa ikatibay ng kanyang sarili pag-ibig. So dito, ipinapakita ng ating Panginoon Jesus na siya yung ulo ng katawan na yan. From whom the whole body, yung body na yan, pag walang ulo, ibig sabihin nun, tayo. So, ating Panginoon is the head of the church. Every member has a function. Tulong ng bawat kasukasuhan. Hindi pwede yung isang kamay lang ay gagawin niya lahat ng trabaho ng buong katawan. So, kailangan mag-function tayo as a member of the church. Then, growth as of the body. Lumago tayo. At edification in love. So, ang goal natin is magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng kooperasyon, at magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Pag meron yun, ang katawan niya ay magmamature at lalaki sa pamamagitan ng tulong ng bawat isa. So, accept them and fulfill your role in the church. Use your abilities, your talent, and strength others. Promote unity and spiritual growth. Continue being established in faith and love. So, yan yung sinasabi ng malaman niya. Okay. Last, conclusion na tayo. So, verse 7 to 16, ipinapakita dito ng ating Panginoon Jesus na ibinigay ni Kristo ang mga regalong ito, yung mga kaloob na ito sa iba't ibang tungkulin sa mga mananampalataya upang ihanda ang iglesia. To equip, yan yung kanilang roles. Yung different gifts na yan sa verse 7 hanggang 16, yung mga gifts na yan ay may roles sila. Ano yung gagawin nila? To equip, number 1, strengthen the body and lead believers towards unity, hindi division, and spiritual maturity. So, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang talent na pinagkaloob sa ating Panginoon. So, gamitin natin yan hindi para i-divide ang iglesia, kundi pagkaisahin, at para ang mga mananampalataya ay magiging magulang, magugulang, o magmamature. Okay ba yung magulang sa salitang kanto? Magulang mo ba? Mature. Sa Tagalog, yes. Mature is spiritual maturity ang sinasabi. Yeah. So Christian are called to grow. Tinawag tayo para lumago. Lumago saan? Sa pagkaalam sa ating Panginoon Jesus. At manatiling matibay sa katotohanan at magsalita ng katotohanan na may pag-ibig at magtrabaho. Work together para saan? For the growth of the church. So yan yung sinasabi ng ating pinag-aralan. So Ephesians chapter 4 verse chapter 4, 7 to 16, itinuturo sa atin na ang bawat mananampalataya ay may layunin at kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Then, ang iglesia ay lumalat, believers that have given purpose in the church. So each member faithfully fulfills his role under Christ's leadership. The church grow in unity, maturity, stability, and truth and love, becoming more like Christ in character and in purpose. So every day, tingnan natin kung ano yung ugali ng ating Panginoon Jesus nung siya ay nalubuhay pa. So yung pinag-aaralan natin every Sunday sa ating Bible study, The Life of Christ, nasa almost 100 na tayo, 95 lesson na nagawa natin na programming na Sunday, ay
pinag-aaralan natin yun, to more like Christ. To more like Christ. Becoming more like Christ. So every day, sa buhay natin, tignan natin, paano ako, tanong natin sa atin, paano ako maging kagaya ng ating Panginoon? Anong ugali ng ating Panginoon? So minsan, pag gumaganti pa tayo sa mga tao na minsan nagsisira sa atin, it means hindi pa tayo mature sa ating kanya. Pag minsan ay inggit, ano ba yung ugali na get even, yan sa system, sa selos, sa ganyan, nakatuo sa mga material things pa, yung priority, material things pa, hindi pa siya more like us. Pag yun pa yung ugali mo, sa si Mrs. nakatingin ko sa pera, it means hindi mo mature. Kasi sabi naman ng Panginoon, I will not forsake you wherever you go. Hindi kita pagpapayaran. Sabi niya, I always think shall be added sa akin. Pero meron ka nang gagawin. Anong gagawin mo? Yung attitude mo ay sumusunod sa kanya. Yung righteousness, yung salitang righteousness is the character. And his righteousness and his character. Seek his character and put in your life every day of your life. Hindi kasi siya makukuha sa isang second, isang pamilya. Ang pagiging mature na isang Kristiyano, taon niya, ako nga, lumaki sa iglesia, tatay ko preacher. Ilang taon ako nagpag-mature? 30 na. 30 na. Then, hindi pa transition pa rin. Hanggang na yung transition pa rin. Every time na tumataas yung boses ko, kailangan ko parang yung galit, yung anger management, yung pagkagalit mo kailangan mo pagbawasan. So, ito pagbawasan. Even selos, kailangan mo bawasan. Normal lang naman selos, pero pag tumataas palagi, it means lalong lumalala, ay hindi ka nagkakaroon. Kailangan mo bawasan. Even sa pagtingin sa mga material things, kapag nandun pa rin yung priority mo, it means you still mature. So, becoming more like Christ in character and purpose every day. Ano yun? Para malaman mo kung ano yung Christ-like attitude and Christ-like purpose, basahin mo. Basahin mo. Mag-aral at mag-aral at mag-aral at mag-aral. And of course, knowledge is useless without application. So, kailangan nyo na pag-aaralan, is sinasabi. So, yan yung isang problema ko minsan, sinasabi ni Jesus minsan, galing yung magturo. Pero wala naman sa aplikasyon. So, at least, natapamati ko. Wala sa application. Kasi, gano'n naman, sino hindi guilty? Sino hindi guilty? Agad sila. Sino hindi guilty? Lalo na yung teacher, lalo na kami kasi tumakay sa hindi 100% ay nesa sa buhay. Pero dahan-dahan. Hindi naman nandun na agad, ay nasa tubo mo na agad. It takes time. Para ka pumunta sa workout your consultation. Pagpunta mo sa gym, ano ba sa kinagat? Nasa workout. Okay, thank you very much. Sana na napakin ay malaki at naitulong sa ating pagkakaroon. Any question or additional insight? Hoy! Nice. Hindi sa akin. Nagari. Second Timothy 3:16 and 17, Holy Spirit first speak. God did given by God first correction. Verse 17, that the man of God fully equipped in everything or mature, so perfect. So, magiging perfect ang isang tao sa pamamagitan ng salita.
then isang design. Just sabi natin, basahan ng pagkaran. Kaya nga, kung kulang tayo sa kaalaman, sinasabi ng Biblia, pumili ka. Ask wisdom to God. Ask wisdom. Kaya po ba, si Brad Zoy, okay, kung wala, one more song, then si ano naman, Joseph Taylor na, si Brad Zoy. Tayo na tayo. Read number 445. 445. The ocean and wider than the sea is the grace of the Savior for sinners like me. Sent from the Father, and it fills my soul just to feel and to know that His blood makes me whole. Yes, His grace reaches me. Yes, His grace reaches me. Will last through eternity. But under His control, and I'm happy in my soul. Just to know that His grace reaches me. Higher than the mountains and brighter than the sun, it was over at Calvary for everyone. Greatest of treasures, and it's mine today. Though my sin were as scarlet, He has washed them away. Yes, His grace reaches me. Yes, His grace reaches me until last through eternity. Under His control, and I'm happy in my soul. Just to know that His grace reaches me. Kapilang Diyos, maraming salamat Lord sa biyaya sa gabing ito. Nagpapasalamat ang kami na makarinig ng maraming salita sa iyong Ama. Salamat na
sa gabi ito, iwasay, kapag-aral, ng salita. Madalas ang araw, lalagpag sa dalawang namin o Diyos, sana po patuloy po kami talhin sa kapag ito, aral sa salita, sa kapatid na siya pamati sa amin, na namin at nagtagal at sa pagsamantalang pag-iwalay namin noon, talagang sa namin na kaya po sana magiging sa amin. Ilay mo po kami sa mga strata sa labas. Kami ikas ng sa ating sa aming labas. Kaya po nagpapasalamat naman sa dito. Hindi po kami ng lakas. Amen. Oh, bye-bye. Nanonood si Brad Jeremy. Finish. Off muna natin. Off. Ala, ayaw na naman.